Good morning, everyone. I'm Mercy Pizaras. My topic for today is about understanding bayanihan. So I hope you will learn something about bayanihan. So bayanihan is a Filipino cultural concept rooted in the spirit of communal, communal unity, cooperation, and mutual assistance. It originates from the Filipino term bayan, meaning community or nation. Traditionally, bayanihan referred to the practice of neighbors helping a family relocate their house by literally carrying it to a new location using bamboo poles. This collective effort symbolized teamwork, generosity, and the willingness to help one another without expecting anything in return. So dito, pag sinabing bayanihan, lahat ay nagtutulungan. Halimbawa, ano ba ang nagrepresent sa Iconic represents yung nagbubuhat ng bahay kubo mula sa isang barangay nilipat sa isang lugar na ito ay ginagamitan ng bamboo pole. Ito ay nilagay sa ilalim ng kubo tapos bubuhatin. Kadalasan naman na gumagawa niyan yung mga lalaki ang nagbubuhat yan, hindi po kasama ang mga babae. So yan ang tinatawag na bayanihan. Nagtutulungan ng libre, walang kapalit. At ngayon, so ito yung halimbawa, nagbubuhat sila ng bahay. Nagtutulungan sila ilipat yung bahay dahil binaha, kaya lilipat sila sa isang lugar. So yan yung halimbawa ng bayanihan. So ito yung halimbawa, nagbubuhat sila ng bahay. Nagtutulungan sila ilipat yung bahay dahil binaha, kaya lilipat sila sa isang lugar. So yan yung halimbawa ng bayanihan. So ito yung halimbawa, nagbubuhat sila ng bahay. Nagtutulungan sila ilipat yung bahay dahil binaha, kaya So, in a broader sense, bayanihan represents the value of solidarity and shared responsibility in Filipino society. It extends to various aspects of life, including community projects, residents coming together to build schools, repair roads, or clean neighborhoods. So, yan, halimbawa yan, sa Bisaya pa sa atin yan, ang tawag dyan pitakasi. So, yan ay tulong-tulong para malinis ang kapaligiran ng bawat isa. So, ang benefits niyan, strengthening community bonds and teamwork, improve quality of life for residents, encourages civic responsibility and volunteerism, creates a safer and cleaner environment. O, di ba? Kapag nagtutulungan po tayo, hindi lang ang isang tao lang malinis ang isang lugar niya, kundi kung makikita natin na nahirapan siya, puntahan natin yan at lilinisan natin ang kanyang bakuran. So, walang idya-idya, aho-aho. So, lahat tayo, ma-improve ang ating pamumuhay maganda, maginhawa kapag tayo ay nagtutulungan. Yan ang benefits ng community projects. Halimbawa, yung pitakasi. Lilinis, may nagluluto. Yan, tulong-tulong. Halimbawa sa disaster. So ano ba yung mga pangyayari diyan? Halimbawa na may binagyo dito sa atin dati o anong nangyayari, di ba? Ang mga tao ay nagtutulungan, nagbibigay ng ayuda sa oras ng pangangailangan. So ang magandang epekto niyan sa atin, niligtas natin ang buhay at hindi naman sila sobrang nahihirapan. Hindi sila nagdurusa dahil nandyan may nagbibigay ng ayuda, hindi tayo nag-aantay ng bayad. So, kusang tulong talaga yung mula sa government, sa LGU, non-government, ayan, nagtutulungan tayo dyan. So, di ba? Madalas po yan nangyayari sa atin. Pero sa ngayon, bira na lang po tayo nakakita ng mga nagbubuhat ng bahay. Yung iba kasi sasakyan na sinakay na nila yung bahay, nilipat kaya nga marami kayo nakikita sa poste na may dinikita na nakalagay na lipat bahay. Hindi na uso yung binubuhat pa. Pero yan po ay traditional po talaga natin nung una. Yung binubuhat po talaga yung kubo na yun ay nipa house. Next is
to everyday life, helping others in times of need, whether through financial assistance, emotional support, or physical labor. So sa ngayon, high-tech na kaya meron ng GCash kapag hindi mo kayang pumunta doon, so magpapadala ka na lang, kukunin mo na lang yung number ng tao na gusto mong tulungan, magbibigay ka na lang ng cash. O, halimbawa yan, nagtutulungan at para naman hindi sila sobrang mahirapan sa buhay. Kaya tutulungan natin yung bawat isa para umangat yung buhay nila. So, ang benefits niyan, strengthens relationships and community bonds, creates a positive and supportive environment, encourages compassion and social responsibility. Yan yung benefits ng everyday life. So, bayanihan remain a cornerstone of Filipino culture embodying the the ideas of the ideals of unity and cooperation, even in modern contexts like corporate teamwork, social initiatives, or national movements. Ayan. So, the importance of bayanihan in the Philippines. Bayanihan is an essential aspect of Filipino culture that reflects the country's values of unity, cooperation, and compassion. Its importance lies in its ability to strengthen communities and address challenges collectively. Here are key reasons why bayanihan is vital in the Philippines. Bakit nga ba importante ang bayanihan? So, number one is fostering unity and solidarity upang maging matibay ang ating samahan at pagkakaisa sa isang community. So, yan. Next. So, the importance of bayanihan in the Philippines. Bayanihan is an essential aspect of Filipino culture that reflects the country's values of unity, cooperation, and compassion. Next. Promoting mutual assistance. In times of need, whether during disaster or personal struggles, bayanihan inspires Filipinos to lend a helping hand. This mutual assistance ensures that no one feels alone in facing challenges. So, sa pagtutulungan, hindi maramdaman ng isang tao na nag-iisa lang siya dahil nandyan ang pagtutulungan. Kasi tayo ay mga Pilipino, nagtutulungan talaga sa bawat isang nangangailangan. So, promoting volunteerism. So, nag-promote ng volunteer lang, hindi walang bayad yan. So, kusang tulong. Next. Promoting mutual assistance. In times of need, whether during disaster or personal struggles, bayanihan inspires Filipinos to lend a helping hand. This mutual assistance ensures that no one feels alone in facing challenges. So, sa pagtutulungan, hindi maramdaman ng isang tao na nag-iisa lang siya dahil nandyan ang pagtutulungan. Kasi tayo ay mga Pilipino, nagtutulungan talaga sa bawat isang nangangailangan. So, promoting volunteerism. So, nag-promote ng volunteer lang, hindi walang bayad yan. So, kusang tulong. Next. Promoting mutual assistance. In times of need, whether during disaster or personal struggles, bayanihan inspires Filipinos to lend a helping hand. This mutual assistance ensures that no one feels alone in facing challenges. So, sa pagtutulungan, hindi maramdaman. The origin of bayanihan. Bayanihan is a deeply rooted cultural value and tradition in the Philippines, symbolizing community spirit, cooperation, and unity. This term comes from the Filipino word bayan, which means nation, town, or community. Bayanihan originally referred to the practice of community members coming together to help a family relocate their tradition ni pahat, gibalik-balik na lang nga ito known as a bahay kubo to a new location. So this act often involved lifting the entire house of bamboo pole and carrying it to the desired site, accompanied by much celebration and camaraderie.
So ayun nga ang sinasabi ko, yung kanina nakita niyo naman yung bahay, kubo ay nilagyan ng bamboo poles, siniksik sa ilalim para doon nila hawakan yung bahay para mabuhat nila papunta sa ibang lugar. Kung gusto ng isang pamilya na ilipat yung bahay nila sa kabilang lugar, siguro dahil binaha o di natin alam kung mahirap doon tinirahan na kaya kailangan niya lumipat. So humingi siya ng tulong sa bayan kaya ayun, so tulong-tulong. Historical origin. So, the Bayanihan tradition is believed to have emerged during pre-colonial times when Filipino communities were tightly knit and relied on mutual cooperation for survival. So, bago pa tayo na pre-colonial, ibig kong sabihin to, bago pa tayo sinakop ng Spanish, yan ay napagkaugalian na ng mga Pilipino na magtulong-tulungan talaga sila para for survival. It reflects the collective nature of Filipino society where neighbors and community members work together to achieve shared goals, particularly during challenging times. Okay, next. Historical origin. So, the Bayanihan tradition is believed to have emerged during pre-colonial times when Filipino communities were tightly knit and relied on mutual cooperation for survival. So, bago pa tayo na pre-colonial, ibig kong sabihin to, bago pa tayo sinakop ng Spanish, yan ay napagkaugalian na ng mga Pilipino na magtulong-tulungan talaga sila para for survival. It reflects the collective nature of Filipino society where neighbors and community members work together to achieve shared goals, particularly during modern interpretation, while the literal practice of moving houses is now rare. So, bihira na lang po talaga yung gano'n, no, nagbubuhat, no? Kasi ngayon, may mga sasakyan na talaga na sinakay na nila yung sasakyan, nilipat mula sa Tagbilaran hanggang Corillia. May sasakyan na po tayo. Wala na po yung bubuhatin pa talaga. Bihira na lang yun. Siguro doon sa mga sulok talaga, baka mga meron pa yung mga ganyan na binubuhat lang. So, kadalasan talaga, sinakay na nila ng truck, nilipat sa ibang lugar, yung bahay, kung saan gusto nung pamilya nga na affected sa di natin alam kung ano yung mga disaster, bakit ayaw na nila. Next is, wala na pala. So, ngayon, this is the end of my topic. Thank you. And I hope you will learn about my topic of bayanihan. Thank you very much. Bye.